Alam mo, ngayong araw na to, naglabas nga sila ng isang video. Kagabi, naglabas sila ng isang video na kung saan sinasabi nilang buhay daw. Pero, marami ring haka-haka ang nadidinig ko sa kanto. Doon sa kanto namin, maraming haka-haka dyan. Maraming kikwentuhan dyan. Sabi nila, AI lang yan. Kasi 'di ba pagka si Claire Castro laging ganyan pagka merong video na lumabas ang sagot niya AI lang 'yan. Ibalik natin sa kanya. Ibalik natin Ibalik natin yung sinasabi niyang AI. Baka AI lang din itong si Marcos na nagsasalita. Bakit? Iba yung tenga Lumaki daw Iba rin yung yung boses mo sa boses niya. Bakit yung boses mo klarong-klarong parang ni-recording. Tapos yung boses niya parang nasa kuweba. Baka AI yan. Tanong natin, AI ba yan, Claire Castro? Baka naman AI yan. Hindi, tingnan natin panoorin natin sabay-sabay kung ito bang kanyang video na ito ay AI Tingnan ninyo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ibalik natin yung sinasabi niyang AI. Baka AI lang din itong si Marcos na nagsasalita. Bakit? Iba yung tenga Lumaki daw Iba rin yung yung boses mo sa boses niya. Bakit yung boses mo klarong-klarong parang ni-recording. Tapos yung boses niya parang nasa kuweba. Baka AI yan. Tanong natin, AI ba yan, Claire Castro? Baka naman AI yan. Hindi, tingnan natin panoorin natin sabay-sabay kung ito bang kanyang video na ito ay AI Tingnan ninyo. Sir, good afternoon. Kanina po. Tingnan nyo pagmasdan nyo yung boses niya, talagang malakas. Pero ang boses ni Marcos pakingge. Natanong tayo sa MPC kung nakita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of... Nguya-nguya ka na naman. Ay. Grabe ka naman si Claire Castro. Bakit mo inistorbo si BBM habang kumakain? Bakit mo inistorbo yung mama? Kumakain yung mama Ano yun? Nakaupo yan dyan, kumakain, tapos bigla mong pinatayo. Kasi bigla ngumunguya Ayun din naman ngumunguya. Po ay natanong tayo sa MPC kung nakita na daw po tayo. Ngumunguya Gumagano-ganon yung bibig Diba? Lakihan natin para mas makita ninyo kung totoo ba yung sinasabi kong ngumunguya. Kasi parang ngumunguya si kuya Mr. President, ngumunguya po ba kayo? Meron po ba kayong bubble gum? O baka naman kumakain habang ini-interview kayo. Ito, tingnan ninyo. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nakita na daw po tayo. Ngumunguya talaga I-focus pa natin yung pagmumukha ni Mr. President. Ayan, ito. Mas focus pa yan. Tingnan ninyo tingnan natin. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nakita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you? Nanggigigil si kuya. Nanggigigil sa sayo. Claire Castro, nanggigigil si BBM sa'yo. Tingnan mo, gigil na gigil Gigil na gigil sa'yo si BBM. Ano ba kasi ang tinatanong mo? Kita mo nga buhay na buhay siya. Tapos gigil na gigil yung mama. I-slow mo natin. I-slow mo. Meron bang i-slow mo dito? Effect filter. Wala atang i-slow mo dito. Walang i-slow mo dito sa Tingnan natin kung pwedeng i-slow mo itong properties. Walang i-slow. Ayan, yan, speed Yan, speed Pwede Ayan, tingnan natin mas mabagal. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nakita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. Nako, grabe. Ang bastos mo naman, Claire Castro. Hindi ang bastos mo, Madam Claire Castro. Kumakain yung tao tapos inistorbo mo. Hindi naman tama yan. Kumakain yung tao tapos istorboy mo ng ganyan. Diba? Itutok pa natin. Tingnan natin para malaman nyo talaga kung ngumunguya ba. Baka kasi ako lang Kayo nga mga kababayan, obserbahan nyo nga itong video niya kung ngumunguya talaga. Tuloy natin. Good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nakita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? Alam ko na. Feeling ko meron itong kinakain pulburon. Yung pulburon yung sa sa Goldilocks. Goldilocks.
O kaya sa, ano ba ito pangalan ito pa isa? Yung Red Ribbon. Yung pulburon, di ba? Hindi, totoo yun. O kaya yung ano, baka yung pumunta yan, bumiyaya yan sa Pangasinan. Pag bumaya ka sa Pangasinan, nagbas ka, meron yung espasol. Alam niyo yung espasol? Pagka kinain mo yun, ang kalat yung dito, nagaganyan-ganyan yun dito. Tapos siyempre, medyo, interviewin ka, kailangan tanggalin mo yun. So, patago mong tatanggalin. Di ba pag ini-interview ka, hindi, nangyari sa akin yan eh. Nung kabataan ko, may kadate ako. Yung kaibigan ko, sabi sa akin, "Uy, may tinga ka." Yung pulburo na kinain mo, nandun pa sa, sa labi, sa ngipin mo. Siyempre naman ako, kunwari, yung sa kadate ko, kunwari demure pa ako. Yung ganyan ba, parang... yung pala, kinakain ko pa, yung tinga ko. Hindi ganun yun eh, di ba? Ala naman kumuha ka ng toothpick o kaya ng, parang ganun-ganin mo sa harapan niya, di ba? Ang bastos mo naman kung nagsasalita, tapos excuse me ha, sandali lang, mag-CR lang ako ha. So, para simplihan mo na lang, nga ganun-ganun ka na lang. Dinudukot mo yung tinga mo, tapos kakainin mo, di ba? Ang baboy mo, banat ba? Gago! Hindi, kaya nga, malay nyo, ganyan na nangyayari. Good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm fine. Grabe kayo. Huwag kayong ganyan. Presidente yan, binabastos ninyo. Presidente kayo, ano yan eh. Huwag nyo nga binabastos ang presidente ng Pilipinas. Kayo talaga, oo. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Ito na. Are you ready? Are you ready, people in the house? Ano yun, Banat Bay? Ready na ba kayo? May isang, dyan, sisip-sip. Tingnan ninyo may isang sisip-sip dyan. Kasi sabi nito, meron lang daw siyang, ano bang tawag doon? Yung dipalapalitis. Ewan ko kung anong sakit yun. Bagong sakit yan eh. Yung dipalapalitis. Ewan ko kung ano yan Yung dipalapalitis niya. Basta, tingnan natin. Tingnan nyo Tingnan niyo biglang merong sisip-sip, ha? Hulaan niyo kung sino 'tong sisip-sip. Tingnan niyo sasabihin, ha? Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? Gago! Ay, nako, overwork daw. Sip-sip! Sip-sip ka talaga, Yusi Claire. Amuyong Alam mo yung amuyong? Di ba? Meron akong ganyang kaibigan pangalan niya si Jay Guevara. Napaka-sip-sip nung animal na yun Sabi ba naman niya sa akin, galing ako sa Japan, tinatanong niya sa akin, kamusta? Sabi ko, nakakapagod din sa magbakasyon, tsaka magastos, sabi ko. Ang sabi ba naman sa akin ni Jay Guevara, mayaman ka kasi. Kasi ano ka kasi, utang sip-sip ang pota. Gago! Parang ganyan yan sabi niya, okay lang yan kasi at least nakapagbakasyon ng pamilya mo dahil sa'yo. Sip-sip ang pota. Gago! Parang gano'n yan si Yusi Claire Nung sinabing dahil sa stress. Kasi sir, dapat di kayo na masyado nagpapagod. Overwork na kayo Overwork? Ayop yan. No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na Uy, tama na yung pangguya. Hindi pa natatanggal yung tinga mo sa bibig? Nguya na nguya Alam nyo kasi, eto yung PMS, nanawagan ako sa Presidential Management, PMS Presidential Management Society, Security. Kung sino man kayo, mga nakapaligid kay Marcos, bago nyo naman paharapin ng camera, huwag kayong papayag na basta-basta ini-interview. Abutan nyo muna ng floss, yung dental floss, bago yung... O kaya kunin nyo yung bubble gum. Sir, tapon nyo muna yung bubble gum. Ganun nyo yung kamay nyo. Anyway, mga sip-sip naman kayo dyan Ganun nyo yung sa kanya. Uy, sir, tapon nyo muna yung bubble gum. Nguya na nguya yung presidente, nakakaya naman. Kayo talaga, hindi nyo ginagawa ang trabaho ninyo. Kayo mga taga-PMS. Mga amuyong ni Marcos. Ikaw, Yusi Claire, interview ka na interview, kakakain lang nung tao ay mawala sa pwesto? Okay mo na masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Oo, ako.
I will always hope and really hope na kayo po ay wag kunin muna ng Satanas. Opo, ako po, yung talagang panalangin ko. Wag po sana muna kayong kunin. Kasi kailangan nyo munang panagutan ng lahat ng nangyari sa Pilipinas. Ayoko talagang kunin ito kagad ni Satanas. Sa totoo lang. So sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, don't kayo mag-alala. I'm Ganda naman yung ngipin ko, di ba? Sinitinaw ko kasi yung ngipin ni Sir eh. Ha? Bakit? May pera naman siguro to. Hindi, may pera naman siguro si BBM, ano? Sa laki ng asset yan, di ba? Yung sa SALN yan. Wala ba siyang pandentis? Ano ba? Sandali. What are the cause? Si ChatGPT, tanungin nga natin. What are the cause of teeth problem? Teeth problem is taking unwanted drugs cause teeth problem. Tingnan nga natin. Tanong natin si ChatGPT. Anong sagot mo, ChatGPT? Bagal mo pala eh. Ayan, yes, taking unwanted or improper drug can cause teeth problems, but they are only one of many causes. Here's clear practical breakdown. Poor oral hygiene, yung mga ganyan. Bagal sumagot. Yan. Binabasa ko lang to kay ChatGPT. Kaibigan ko to si ChatGPT. Ito, yes. Ay, totoo. Hindi. Ito again wala tayong sinasabi. Wala tayong sinasabing masama. Kasi hindi naman tayo nagsabi. Ang nagsabi niyan yung kanyang kapatid. Wala tayong sinasabi. Pero ito, sagot ni ChatGPT. Tipakita lang natin. Para naman, baka sabihin ninyo, banat ba, di ka naman dentist, bakit ka nagbibigay ng opinion? Di ba? At least to si ChatGPT, nagmamagaling to, alam niyo yan lahat di ba? Di ba? Totoo, si ChatGPT, kahit tanong mo kung nagloloko yung jowa mo, malalaman niya ayan Does taking unwanted improper drugs cause teeth problem? Dry mouth, painkiller, malinaw. Painkillers, antihistamine, antidepressant, illegal. No saliva, bacteria grow faster. Pag wala palang laway. Kaya pala dinuduraan yun. Ginaganon. At saka, kasi pala, hygiene pala yun. Makakatulong pala kasi pag walang saliva, nag-grow yung bacteria. Kaya pala bumabaho yung pempe minsan. Pag wala ng, ngayon ko lang nalaman yan. So, kailangan pala talagang, tooth grinding, bruxism, drugs that, overstimulate the brain may cause grinding. Ay, kumaganyan. Crack teeth, nanggigigil, yung jopin. Common with stimulant, certain psychiatric meds, illegal drugs? Hindi ko alam to, Yan pala ang cause. Hindi ko alam. Hindi naman siguro ganun si PBBM. Hindi naman siguro. Baka lang kumakain lang talaga siya at this time. Kayo naman, dumi ng isip nyo. Gago! Hindi naman siguro ganun ang siste. The rumors of my death are highly exaggerated. Thank you, sir. Thank you so much. Gigil si kuya. Kesa napabuti, napasama. Akala siguro nila napabuti yung video na yun. Akala siguro nila napabuti yung hindi. Ako yung mga nag-aakusa at sinasabing AI, hindi ako naniniwalang AI. Hindi AI yan, totoo yan. Kasi kung AI yan, hindi gumagalaw ang bibig niyan. Ganyan lang yan, nagsasagot lang yan ng diretso. Alam ng AI na gumagalaw ng bibig ni Marcos. Hindi AI yan. Kayo talaga? Mapagbintang kayo? Mapanghusga kayo para kayo si Yussi Claire Si Yussi Claire, di ba, nung naglabas sa video ng yung iba, sabi niya AI. Nung naglabas si Saldico, alamin daw muna kung AI. Ito kaya AI? Ang tanong tuloy ng taong bayan yan. Baka naman AI yan. Sa tingin ko hindi AI yan. Ako, naniniwala ako di AI yan. Kasi gumaganon siya. Palo naman pati yung pagganon niya, ginaya ng AI. Tangin sama naman ang ugali ng AI. Hoy, kayong AI. Masama ba ugali nyo? Hayop kayo
Hindi, pero ako, natutuwa ako. Bakit? Natutuwa talaga ako. Ito, honestly, from the bottom of my heart, I'm really happy na hindi po napasama ang ating Pangulo. I'm really happy that he is well, alive, and kicking. Para maharap niya ang lahat ng akusasyon ng taong bayan sa kanya. Lahat ng kalokohan na nangyari sa Pilipinas ay sagutin niya dapat. Ayokong tatakasan niya to. Ayokong matakasan niya. Sigurado ako kahit si BP Sara Duterte, sasabihin wag muna siyang ma-OD. O wag muna siyang kunin ni Satanas. Dapat talagang panagutan niya lahat ng kasalanang ginawa niya sa bayan na ito. Yan ang gusto kong mangyari. Ha? Kaya nga ito buti nga nagkaroon ng impeachment Ito, ikatlong impeachment pero naku po napakatarantado talaga ng Kamara. Hindi tinanggap yung walang kwentang impeachment na 15 pages na di umano allegedly sabi ni Erice at sabi ng News 5 na ito daw abogado na nagsampa ng unang impeachment ay abogado daw ni First Lady. Okay? Sabi ni Erice yan. Ha? At yung yung congressman na para nag-endorse ay isa namang daw kaalyado din ni Marcos. So sinasabi nga yung first impeachment di umano ay basura. 'Di ba? Ngayon, may sumunod, may second and third, 'di ba? I think yung second do sa Makabayan Block Yung third, etong wag na natin pag-usapan yung sa Makabayan Bank, mga walang kwenta yung mga yan, mga salot sa lipunan yan. Etong pag-usapan natin yung ikatlo, kasi hindi tinanggap. Namimili. Yung sa Makabayan Block, hindi rin tinanggap. Ang talagang tinanggap lang yung una. Kaninang umaga, nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama sa Makabayan Block na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya kami may prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismong pag-file namin. At katulad nga na nangyari at na-anticipate namin, ganun nga. So if I will be allowed to read the statement to be clear, distribute na lang siguro. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official. Alam mo, seryoso to This is a serious matter. Kasi tama This is the only legal way to remove a president by the people. Di ba? Through impeachment. Pero bakit ginaganito nila? Bakit po nila ginaganito ang siste? Di ba? I mean, kayo nga inantay nyo pa yung pang-apat Lahat, inano nyo Talagang, tinambay nyo. Sige, tambay muna dyan. Tapos itong pang-apat, yun ang pinili ninyo. Bakit ito? Hindi nyo tinatanggap, di nyo man lang tinignan. Talagang dininay ninyo. That's not right. Ano to? Talagang kontrola. Ito, napapagalataan tuloy na kontrolado ng presidente ang Kamara. Di ba? Napaka-obvious. Mga kababayan, this is not right. Dapat talaga malinaw itong ginagawa ng gobyernong ito. Dapat to itinatanggap yan. Yan ay karapatan namin. Hindi po ito privilege, hindi ito para bagang option, hindi. Dapat tanggapin yan. Whether you like it or not, you have to accept it. Di ba? Kailangan mong tanggapin. Of the land. To block this process is not merely procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances.
The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear. The Constitution is clear. The duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. If I may distribute this. Meron ako dadagdag, sandali lang, dadagdag ko lang. Yung impeachment complaint is actually a people's complaint. Yun lang. So, hindi kailangan pigilan ang reklamo ng taong bayan. It's a people's complaint. It's a constitutional process na nasa constitution natin na pinoprovide para sa ating lahat. Ako naman, wala na akong idadagdag. Okay na yun. Yung masasabi ko hindi tinanggap yung impeachment complaint. Sino? Hindi tinanggap. Yun nga, sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. At ang mas mahalaga, ito lang kasi ang paraan ng taong bayan na magreklamo sa nakaupong Pangulo. Hindi ka pwedeng mag-file sa ombudsman, hindi ka pwedeng mag-file sa korte. Sa ginawa nilang to, parang tinatanggal nila yung karapatan ng taong bayan na magkaroon ng maayos, legal na pagreklamo doon sa nakikitang problema sa nakaupong presidente. So, ginawa nyo rin ba yung ginawa ng makabayan kanina na nag-iwan kayo ng copy ng Hindi. Mag-iwan ba tayo? Okay. Nag-iwan kami. Might be attempted. And we have recorded every possible conversation we had with So, a copy of your complaint is not inside the office of the secretary. hindi nila tinanggap. We will be discussing this at another time. Ang tingin namin, ang dapat natin pag-usapan ngayon, yung mismong, kasi yung sa maraming pagkakataon sa Korte Suprema, may desisyon na about impeachment complaints. In fact, the recent decision was on the Vice President. At mabigat tong hindi pagtanggap, hindi namin maintindihan kasi hindi naman si Secretary General Cheloy ang sinasabi ng Saligang Batas. Ang sinasabi ng Saligang Batas, yung opisina. Dapat i-receive nila yun. Ayun, malinaw yan. Kasi Supreme Court nagsabi, di ba? Kasi nga ginawa ng noon, inantay yung pang-apat na impeachment complaint. Di ba? Remember? Inantay. Ang sabi ng Supreme Court, kaya nga invalid yung inakyat sa Senado because inantay nyo pa. Dapat agad-agad kasi yun ang sinabi ng batas, agad-agad i-transmit. Pag natanggap, transmit, hindi antay. Dito pa lang, hindi na tinanggap. Anong ibig sabihin? Alam mo, dapat talaga tumakbo sa Supreme Court itong mga matitikas na abogado na to, lalo na dito kay, syempre to si Atty. Topacio. Oy, congratulations Atty. Topacio ikaw ay formal nang nanumpa sa PDP. Tatakbo ka bang senador? Baka mag-away kay ni Lacson. At ito syempre, ito si Mike Defensor, idol din natin yan. Idol din natin yan. Yes, lahat. Marami. Pero let's concentrate na sa inyo. Kasi ako pause eh. Our impeachment complaint encompasses almost all the grounds except for treason and bribery, I guess. But culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, high crimes. These are all embodied in our complaint against Marcos Jr. Ano yung offenses, sir? Offenses? Ano yun? Sa ngayon, we will call for a press conference tomorrow Press con kami para i-discuss yung details. Pero sa ngayon, yung statement namin, ang hindi pagtanggap nito, pati yung endorser, kasi may endorser kami nandito. Pero siyempre, tatlo. Siyempre, nung nakita namin, nung na-inform kami ng Makabayan Black, and may mga kasama tayo sa Committee on Rules, dun sa nangyari, medyo nagulat na kami. In fact, nakita nyo naman, mali-mali na yung dala namin. Pero kung ganito yung mangyari, napakapangit naman. Hindi maganda. Sigurado kami, yung first impeachment complaint is a scam complaint. At yung Makabayan Black, genuine complaint yun. Sinusuportahan din namin yun. Yung complaint namin is a genuine complaint, full of evidences, dapat tinanggap ng Kongreso. babalik pa kayo dito sa Manila. Hindi kami babalik. Sorry ba, sir? Huwag ka muna mag-conclude. More or less tatlo. Ayaw ni Jing ako mag-conclude. Pero pag-isipan pa namin. Pero as of now, dapat it should have been accepted, period. Tama? No, they're not. No, they're not. Sir, ilan ang complainants at sino sino? For the record. Ang mga complainants... Oh, yes, please. Lipat lang muna. Wait lang. Ay! Tanggulo nyo Dito kami. Attorney na lang pala lumipat. Oh. Para ano? Yan.
The complainants in this case, entitled in the matter of the impeachment of Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Manuelito de los Reyes Luna, yours truly, Jacinto V. Paras, Ferdinand S. Topacio, Michael T. Defensor, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, and Virgilio R. Hoy, Mary pala pangalan mo, ah. Kati, di mo sinasabi sa akin. Garcia. David Simpson. What is? We are not supporters of the President. We of the Vice President. We are not supporters of the President. Huwag kayo masyadong high blood. Joke lang. But we respect the office of the Vice President because he's the elected official of the land, second highest official of the land. We are citizens of the Philippines and we are exercising our constitutional duty to file this impeachment to question the betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption and other high crimes of the incumbent President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na nag-file? Irrelevant yan eh. Oo nga eh, putang inang tanong niya eh. Gago! Ano ba? This is not ano. We are for justice. Saan ka? Pro-Philippines? Pro-people? I just Yeah, that's right. Hoy, Kati, wag ka masyado ring high blood. Inaway bigla ni Kati. Wow! Taga saan ka? Pag sumagot siya ng taga Davao. Tut tut turut tut 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 turut tut tut tut. Can I just answer that? This is a people's complaint. This is a people's complaint. Wala. This is a complaint of the people of the Republic of the Philippines. Excuse us. Sorry. Tomorrow we will have a That's all. press con. The ribbon. Attorney Topacio, can you explain the ribbon? Dapat ang pinagsalita nyo si Governor Chavit Singson eh. Para hindi high blood. Si Gob, nung na-interview namin si Gob relax na relax eh. Pag tinanong namin, ano ba ang gusto nyo mangyari? Basta bumaba si Marcos. Ganon eh, galit na pero relax pa. Dapat yun ang pinagsalita nyo eh. Hindi, biro lang. Maayos naman ito si Defensor eh. Kaya lang lahat sila nagsalita eh. Attorney Topacio. Actually po, this is the same color of ribbon that we wore during, hindi ako makikita. Hindi ako makikita. Sandali. Ang gulo nyo ah. Yung mga nagtatanong, gulo-gulo eh. Actually, this is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Impeach to eh. Impeach. Yun lang. Lalang. Honey, one picture tayo. Sorry. One picture na lang. Ayaw pa nila until received, syempre. Kati, one picture na lang tayo. No, okay. Tomorrow na po. Lahat seryoso eh. Ikaw umawak. Tingnan nyo ngayon, napaalis tuloy si Gob. Hindi nyo muna pinagsalita si Gob eh. Kayo naman kasi. Parang gusto ko tuloy imbitahan si Governor Singson uli si Sir Chavit para matanong natin kung ano ba nangyari dyan. Parang nagkagulo ata tayo dyan. Hindi, supportado yan. Basta mali na kasi yung mga kupal din yung mga tanong na Duterte ba kayo? Duterte kayo? O mga Duterte supporter ba kayo? Kupal din pero dapat kasi ready kayo sa mga ganyang tanong. Alam mo naman ang media planted dyan di ba? So alam naman natin yung mga yan, mga nabiyayaan yan. So talagang galit yan pagka papabor kasi siyempre pag na-impeach itong presidente, papabor yung kay VP Sara Duterte. So galit sila, ayaw nila ma-impeach Gusto nila tuloy-tuloy lang ang ligaya. Siyempre matitigil yung bayad sa kanila. Binubuhay pa naman nila pamilya nila dyan. Kakadiri binubuhay mo yung pamilya mo sa bayad sa'yo ng politiko Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami
sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.